Uminom po ba kayo kanina? Hindi ako nakainom, Betty. Matino ako ngayon. Maniwala ka, matino ang pag-iisip ko ngayon. Kaya ngayon ko gustong sabihin sa'yo na ang lahat na nangyari sa atin, nung gabing yun, ay galing sa puso ko kahit ayaw mong paniwalaan. Uulitin ko sa'yo, Betty, na hindi ako mabubuhay. Kung nawawala ka sa buhay ko, Betty. Dito ka lang sa tabi ko. At huwag mo kong iiwanan. Pero, hindi po ako pwede nasa tabi niyo palagi, sir. Alalahanin niyo, 8 oras lang po ako nagtatrabaho sa opisina niyo araw-araw. Alam ko, pero hindi na ngayon. Iba na ngayon dahil ang pakiramdam ko ngayon, gusto kong kasama ka ng matagal. At halikan ka palagi. Huwag po, Sir Armando. Naiibag na po kayo sa sobrang problema niyo sa kumpanya niyo ngayon at sobrang pressure dahil sa nalalapit yung kasal kay Mama Sheila. Pero, sir, huwag po kayong mag-alala. Matatapos din po ang lahat ng yan. Hindi ako nahihibang, Betty. Hindi. Matino ang pag-iisip ko at totoong lahat ng sinabi ko. Pero, sir, paano po ako maniniwala? Napaka-imposible po kasi na magkagusto kayo sa katulad kong pangit. Ano naman imposible doon, Betty? Ha? Kasi alam ko po kung anong klase ng babae yung type niyo, Sir Armando. Ang tipo niyo po yung mga pinong kumilos at yung mga sexy talaga, yung mga boting-boti ng soft drinks, yung katawan, yung magaganda, yung social entertain at mayayaman. Pero may isa po doon sa mga nabanggit ko sa inyo, wala po ako, Sir Armando. Nawala ka nun, pero Betty, hindi yan na makita ko sa'yo. Kaya kita nagustuhan yung lakas ng dating mo. At yung suporta mo sa akin sa tuwing pinaghihinaan ako ng loob sa mga problema. Nagustuhan ko rin sa'yo yung pagiging sigurista mo sa lahat ng mga bagay at palagi kang handa sa lahat ng oras. Lalo na kapag may dumating ng mga hindi inaasahang problema, ang bilis mo makapag-isip ng solusyon agad. At ang higit pa sa lahat ay yung kabaitan mo. Alam mo ba kung gaano ka talaga ka-espesyal sa buhay ko ngayon? Isa ka anghel na binigyan ng langit para sa akin. Minahal ko rin ang iyong kakaibang personalidad. At hindi lang yun, pati ang pambihira mong talino at pati na ang kapasidad mo sa pagmamanipula sa iba't ibang mga bagay. Doon lang, Betty. Malaking putos na yun. Para maka-attract ka ng lalaki kahit hindi ka maganda. Pero, imposible pa rin po yun, Sir Armando. Kung imposibleng may magkagusto sa'yo ng ganun, anong tawag mo sa nangyayari sa akin? Naluloko ko sa'yo? Naluloko sa sobrang pagmamahal sa'yo? Naluloko. Pero sobrang selos na nararamdaman ko. Diyan sa Nicolas Mora na yan. Naluloko ako. Dahil sa sobra kong takot na baka isang araw bigla ka nalang agawin sa akin ng lalaking yun, Betty. At naluloko ko dahil sa kasabikan ko na mahalikan lagi ang iyong mga labi. Ano? Naniniwala ka na ba sa akin, ha? Hindi pa rin po, sir. Hanggang ngayon po kasi hindi ko pa rin maintindihan yung nararamdaman niyo para sa akin. Malabo pa rin po sa akin ang mga dahilan ninyo. Buksan mo ang isipan mo, Betty. Ang ganda, ang tunay na ganda ay hindi nakikita sa panlabas na kaanyuan, kundi sa kabutihan ng kalooban. Naiintindihan mo ba yung sinasabi ko? Betty, alam ko ang tingin mo sa akin ay lalaking mahilig sa mga sexy at magagandang mga babae. So may mga asul na mata, may mga blonde na buhok, at talagang may malalaking dibdib. At yung tipong modelo ang dating. Pero ano tingin mo sa akin? Tama ba ako? Pero akala mo ba naging masaya ako sa kanila? Katulad ng saya ko sa tuwing kasama ko si Leslie Stinson Solano. Betty, dahil sa'yo nakita ko ang tunay na kagandahan ng isang babae. At ang tunay na gayuma kung bakit naaakit ang isang lalaki sa babae ay kakabutihan ng kalooban
natutunan ko rin sa'yo na ang panlabas na kaanyuan na nakikita natin sa telebisyon. Mga mukhang nasa magazines at mga dyaryo at sa mga naglalakihang billboards ay hindi batayan ng pagiging maganda dahil ang tunay na kagandahan ay nasa kalooban. Gaya ng nakita ko sa'yo ngayon. Talaga po bang hindi kayo nakainom ngayon, Sir Armando? Hindi ako nakainom, Betty. At kung nahihibang man ako, siguro dahil lang sa sobrang pagmamahal ko sa'yo, Betty. Yun lang. Nakita mo na ba ang langit, Betty? Napakaganda. Pati yung buwan. Tignan mo, yun, oh. Sa taas. Ang ganda, di ba? Oo. Napakaganda ng buwan ngayong gabi. At ang alam ko, kapag ganito kaganda ang buwan, gumagawa ng tula ang mga makahata noong unang panahon dahil itong inspirasyon nila. Inspirasyon sa paglikha ng mas magaganda pa din ng tula. Oo. At para sa'yo ang buwan na yan dahil para sa atin. Ang gabi nito, Betty.